Mga ate at kuya, may nakabanggit sa amin na kinakabahan na ang isang pamilya bago pa manalo si Trump, 'di ba? Well, projected winner na si Trump ngayon. Pero few days ago may nagbanggit ng kinakabahan na ang pamilyang ito at meron na daw silang evacuation plan. Ay di lalo pa ngayon na si Trump ay maka-Duterte naman yan eh. Gusto niyo ng proof. O, well, kailan ba binalita yon? Lumabas kasi sa Inquirer mga ate at kuya, sa isang article na Inquirer, na sinabi ni Trump kay Medialdea, Salvador Medialdea, right? Secretary ni Pangulong Duterte. Tell Rodrigo I like him very much. Ano, kuting? Oh. I believe, sabi nga na Atty. Glenchong, I believe Trump does not like the cheating Bangag Marcos couple. Ayaw daw ni Trump ng cheating Bangag Marcos couple in Malacanang. Actually, sabi nga po, si Trump ay he'll go after sa mga mandaraya sa election kasi hindi, alam niyo mga tat kuya, totoo naman yun eh, ang ating boto ay sagrado. Hindi ito dapat binababoy. Hindi ito dapat nadadaya. Okay? Kasi iisa lang ang boto natin. Kung sino yung kinast natin na vote, kung sino yung, 'di ba? Nandoon sa kinast natin na vote, it could make or break someone's political career. It could make or break a country's future or something. Lalo kung close fight na ganyan, baka mamaya yung boto mo pala ang tiebreaker. Halimbawa, ang boto ay 31 million. Tapos, parehong 31 million na yung mga kandidato. May isang botanteng hindi pa nabibilang, ikaw pala yun. 31 million and 1 vote pumatak kay Lenny. Si Lenny ang presidente, hindi si Kuting. Di ba? Sagrado ang boto natin. Kapag hindi ka nga nakapag-participate sa Pilipinas ng dalawang magkasunod na elections, tanggal ka sa listahan. Wala kang choice kundi pumila ulit at magparehistro. Ang dai-daing requirements, di ba? O bago ka maging botante ng Pilipinas, mag-aantay ka na maging legal age ka na. Kung ikaw estudyante ka, although 'di ba, very much aware ka sa mga affairs sa Pilipinas, hindi ka pa makapag-cast ng vote mo. So inaabangan mo talaga 'yan. Na isa ka rin sa boboto. Yung iba naman nag-aabang na maging botante para mabili ang boto. Alam niyo mga tat kuya, ako ay 19 years old na eh. Magto-20 na ako next year. Hindi pa nabili ang boto ko ever. As in, nag-aabang talaga akong mabili ang boto ko mga tat kuya, hindi pa ako nabibili. Noon 300 pa lang ang bilihan, naging 500, naging 1,000. Yung kahuli-hulihan narinig ko noong 2022 ang bilihan 3,000. May mga bumibili pa nga noon 5K, ang laki ng bilihan ng boto mga tat kuya. May isang ang lakad si Marcos Jr. Nakasama niya yung politiko. Recently may lakad si Marcos Jr. Yung kasama niyang politiko. Sabi ko, corrupt nga ito kasi kasama ni Marcos Jr. Ang bili niya ng boto, 3K. Inaabangan kong mabili ang boto ko, hindi ako nabibili. Tagal! But of course, to my mind, mabigyan man ako ng ganyan or hindi, lalo kitang hindi iboboto. Dahil alam kong pag upo mo, yung ginastos mo sa pamimili ng boto, babawiin mo pag upo mo. Doon ako boboto sa kalaban mo kapag binili mo ang boto ko. Ganun yung mindset ko, no? Anyway, ito nga pong pagkapanalo ni Trump, mukhang may hatid na pag-asa naman talaga sa atin, lalo na sa mga anti-Marcos. Diba? Kaya ang mga loyalista nga dyan, mga ensaymada, kinakabahan sila sa pagkapanalo ni Trump. I don't know, kung matalino sila, kakabahan sila. Kahit super congratulate na si Kuting kay Trump kanina, no? Pero kinumpara ko nga yung message ni Kuting at saka yung pag-congratulate ni PRRD, ibang-iba, ang layo. Yung kay Kuting parang sinulat lang na high school essay. Also, sabi ko nga self-serving, parang imbis na mag-celebrate siya sa pagkapanalo ni Donald Trump, parang, ewan ko, basta, parang gusto niya magiging favorable sa akin itong pagkapanalo mo, parang ganun. Nga ba?
maging ipaborable nga ba? Sabi daw po kasi ni Trump, at na-excite na si Attorney Glenn Chong, Donald Trump once promised in his Truth Social account, meron palang Truth na app, gano'n, that he will go after election cheaters once elected as president again. And naniniwala ako dito mga kuya. Yung nakaraang US elections, when was that? 2022 ngayon, 2024 ngayon. So 2020, was it 2020 yung nanalo ay si Biden? Thank you po, Felizardo Aguilon. Alam ni Trump na dinaya siya noon. Right? May mga nakunan ng CCTV na yung mga botong through mail, nakunan ng CCTV ng USPS, United States Postal Service, right? May nakunan sa CCTV na parang binuksan yung mga balota, mail-in ballots, or may iba doon na hindi talaga dineliver, hindi na bilang. May isang CCTV ganyan nag-trending na naniniwala si Trump na dinaya siya noong 2020. I think that was in 2020. So, gigil si Trump. Kung ikaw, Marcos Jr., gigil na nadaya ka ni Lenny, lalo na si Trump, gigil din yan. Paano siya tinalo ng isang ulyanin na yun? Tapos, nung umupo si Biden, nagkanda. Alam mo, Kuting, ang administrasyon mo, well, at least ang US ay, di ba, strong economy. Pero, ikaw yung parang, sa kumakain. Ikaw yung parang tae comparison sa Biden administration. Yung mga nasimula ni Trump, parang na-put to waste. Di ba, nasayang yung mga nasimula ni Trump pag upo ni Biden. Parang ikaw rin yan, Kuting. Worse ka pa nga kay Biden, Kuting. At least si Biden, ulyanin dahil may edad na. Ikaw ay lutang kahit na bata ka pa naman. At bata ka namang tingnan. Hindi ka pa naman 90 anyos. Hindi ka pa naman centenarian. So, parang ganon. So, galit na galit si Trump. I think, no? Meron din siyang trauma. Meron din siyang, meron siyang heartache or whatever sa pagkatalo niya nung 20. Saan ka naman nakakita? Incumbent ka, right? Ang ganda ng mga ginawa mo. Tapos natalo ka. Ang ganda ng administrasyon ni Trump, parang Duterte. Kaya nga magkaibigan yun, si PRRD tsaka si Trump. Ang ganda ng, di ba, naging ayaw ni Trump ng kaguluhan. Walang war during his term. Kinaibigan niya ang North Korea. Di ba? Okay naman although ayaw ni Trump sa China, walang problema. Hindi naman niya ginigyera. Kay Biden gustong girahin ang China. So, merong sama ng loob si Trump in a way, meron siyang sugat sa pagkatalo niya nung nakaraang elections. Kaya ngayong uupo siya, he will go after the cheaters. Andy Bautista, mag-ready ka na. Dahil balita na isa ka sa mga parang mukhang sangkot si Andy Bautista sa nakaraang dayaan nun na parang naging advisor siya or something, or consultant, whatever, ng ginamit na machine. Dominion ba yan ng US nung natalo si Trump? Yung voting system, machine and the software na ginamit nung nadaya si Trump, parang isa sa mga consultants nun. Thank you, Ate Margie. Isa sa mga naging consultant nun, si Andy Bautista. May kaso si Andy Bautista sa US, di ba? Nagtatago nga siya sa Pilipinas So, kaya nga nasa US yan. Ngayon, yung pagkatalo ni Trump, nasayang yung pera, nasayang yung mga nasimulan niya, hindi po madaling madaya kasi ako naranasan kong madaya mga kuya, hindi lang sa mga sa honor roll sa school, sa mga pageants na sinasalihan ko, hindi po talaga masarap sa pakiramdam. Although mabilis ako makarecover, maitulog ko lang yan kinabukasan, medyo bawas na yung yung bitterness ko and what not, no, sa pagkatalo. Kasi malimit akong sumali ng contest. Malimit akong sumali ng beauty pageants. Like para may beauty pageant monthly, minsan weekly pa nga, lalo magpakapistahan, mga Mayo, sunod-sunod ang pageant. Minsan nga yung pageant magkakasabay. Kung maagang magsisimula yung isang pageant, magsisimula sila ng 8, at magsisimula yung kabilang barangay or kabilang bayan ng mga 12, sinasalihan namin both. So, mabilis yung recovery ng bitterness kapag natatalo kasi may kasunod na contest
Na, nagastos na ako dito, ang layo ng barangay, bitbit ko costume ko, ang dami ko pa, may mga PA pa ako. Mahal na pamasahe, mahal ng makeup, mahal ng costume gown, ganyan. Anyway, okay lang, may contest naman bukas or next week sa iba pang barangay, bawi ako doon. Mabilis yung recovery, okay? Mabilis makapag-move on. Pero itong sa elections po kasi, 4 years in the States, di ba? Every 4 years. So yung bitterness ni Trump, he will really go after sa mga election cheaters. Tapos, si Attorney Glenn Chong, na nag-post nito, kaya na-excite siya, di ba, isa siya sa mga testigo ng kinasuhan ng Smartmatic dyan sa US, isang media sa US, ano ba yun? AOE ba yun? Kung ano man yun. Yung kay, di ba, natulungan ni Miss Maharlika yung ano na yun eh. Lagaw. Parang inirefer ni Miss Maharlika sa isang media na mag-testify si Attorney Glenn Chong for them. Kasi parang gustong mangyari ng Smartmatic, inakusahan kasi ng isang media sa US na mandaraya ang Smartmatic. Ito, sino ba yun? Yung kung sino man yun. May binabanggit si Attorney Glenn Chong na executive or whoever owns that Smartmatic. No? So, dahil sa pag-testify ni Attorney Glenn Chong sa in favor of an American or US media, hindi nakapang-hot-hot, hindi nakapang-gancho yung Smartmatic sa isang media sa US. Naisalba ni Attorney Glenn Chong by his testimony and him standing as a witness. Naisalba ni Attorney Glenn Chong ang isang multi-billion media company in the States laban sa libel suit ng Smartmatic. At ang sabi pa ni Ate Maharlika sa live niya kanina, ibibigay niya kay Trump yung polvoron video ni Kuting. Lagot ka, Kuting. Okay? At hindi lang siguro ibibigay ni Miss Maharlika or i-email yan sa White House kapag si Trump na nga nakaupo, baka isulat pa ni Miss Maharlika doon, hindi lang adik ang presidente namin, mandaraya pa. Ang isang testigo dyan sa kaso ng software na Smartmatic sa US, yung sinampahang media dito sa atin, na si Attorney Glenn Chong, ay makakapagpatunay na ang presidente ng Pilipinas ay mandaraya, hindi lang adik. Dahil ang asawa niya na butod ay nakipag-usap sa, 'di ba, sa mga executives ng Smartmatic para hilutin ang eleksyon. Sina Attorney Glenn Chong at kung sino-sino pang yung mga nagsampa ng kaso sa COMELEC ay nagsasabi na hindi totoo ang 31 million votes ni Kuting. Baka 21 million. Mga tet kuya, kahit isang boto ang hindi mabilang ng isang software, ibig sabihin hindi yan reliable. Ay! Nadi-disconnect! Ano ba? Dali lang. Nadi-disconnect tayo. Anyway, 'di ba? Kahit isang boto lang ang hindi mabilang ng makina, ibig sabihin hindi reliable ang automated elections. Yun pang ipagpalagay mong 10 million votes ang hindi totoo or hindi nabilang ng tama. So ano, Kuting, umaasa ka na magiging paborable sa'yo itong pagkapanalo ni Trump? Good luck sa'yo. Ayaw rin ni Trump ng giyera. So malamang itong mga kaya siga-sigaan kayo mag-asawa ay dahil nandito nga yung mga kano, 'di ba? Nandito yung mga base militar nila. So feeling ninyo hindi kayo kayang lusubin ng taong bayan kasi tuta kayo ng kano. Good luck. Okay? Nga pala mga tet kuya, meron isang post dito. Share ko na sa inyo. Ayun nga pala. I believe Trump does not like the Ito. Few days ago, hindi pa nag-election sa US, may post si Pambansang Dalaga kung gaano daw to katotoo, ha? From another chat group circulating now in all camps, Romualdez alis na now na. Kuting, pinapasipa yung pinsan mo. Babalikan natin to, ha? Pero ang sabi dito, ang dami daw kasing mga limpak-limpak na pera na parang saan napunta. Ay, kay Trump ito. This is for Trump. I-discuss, kay ano rather, kay Tambaluslos, sa susunod natin to discuss. Pero,
Kay pambansang dalaga rin siguro yun. May isang post mga ate at kuya, maybe shared by pambansang dalaga as well, na may umiikot daw na sulat sa men in uniform. Parang ang armed forces ng Pilipinas and whatnot, parang ano na, parang may mga tatalikod na. Actually, matagal ko nang narinig yan. Pero, kung ang loyalty kuting ng sandatahang lakas na under sa'yo, executive department yan eh, di ba? AFP, ano pa, PNP, o basta the military. Kung ang loyalty ng men in uniform ay wala na sa'yo, at kung totoo yung cheka na may umiikot na sulat na nagtatanong at nagyayaya na tumalikod na sa'yo, ano ang gagawin mo? Kasi na-post ko yan sa aking social media. Dali ah. Yung yung may evacuation plan na ang pamilya nila. I may mango. May evacuation na raw ang pamilyang Magna Cacao. So malamang siguro itong mga nag-uusap-usap na men in uniform, natutunugan nyo rin naman. Kasi baka mamaya yung nayayaya nila, loyal pala kay Ahas, loyal pala kay Palaka, right? Hindi naman siguro lahat ng men in uniform ay nayayayain nila ay, although makikiramdam mo na sila, ano ba to? Sa tingin mo, hindi na to satisfied rin? Kasi baka ganun eh, 'di ba? Baka may isang men in uniform, halimbawa may isang sundalo na kunwari na nagdadabog-dabog muna. Sabi, ano ba 'yan? Binawasan yung benefits natin. Ano ba 'yan? Binawasan yung sweldo natin. 'Di ba? Ano ba 'yan? Mukhang hindi ako mapopromote, malapit na ako mag-retire. Baka mamaya nagdadrama lang yung ano na 'yon, yung sundalong 'yon. Tapos ito namang mga men in uniform na parang gusto ng tumalikod, ay, naku, kaalyado natin yan at 'di ba, marami na siyang mga frustrations din, yayain natin. Yung pala planted, la chika, ano ba, total ano naman, total mukhang galit na yung taong bayan, total ay, 'di ba, marami na ang umaayaw, baka gusto mong sumama sa amin, tumalikod na tayong lahat ng sabay-sabay. Tapos nagchuchu lang pala doon kay na Kuting at kay Ahas na, "Hoy, mukhang merong coup. Mukhang may magaganap na pag-aaklas ang men in uniform." Nachuchu. Malamang natunugan nila yan. Usap-usapan na yan eh. Marami na ang dissatisfied sa pamumuno ni Kuting. Alam ng men in uniform, kahit sino, even police, na ibang-iba ngayon. Hindi lahat ng tao kasi mga ate at kuya ay gusto yung lousy na trabaho or katamaran. Katulad na lang sa aming magkakaklase, no? Nung ako'y nag-aaral pa. 40 kami magkakaklase, 45. Nung nag-announce ang teacher na wala tayong klase kasi may seminar ako. Alos buong classroom nagsisigaw, yay, 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 walang pasok. Syempre, pabor sa mga estudyante, hindi sasakit ang ulo, di ba? Pero hindi lahat natutuwa pag walang pasok. Isa ko dun. Katulad nung 1 oras at kalahati lang naman yung subject nyo, halos 2 units lang. Tapos absent pa si teacher. Tapos papalapit na yung prelim or yung midterm. Like, okay, absent siya ngayong week na to, ang klase lang naman natin sa kanya ay once a week. So, isang linggo na lang ang bubunuin natin, tapos exams na. Anong ipapa-exam niyan? Baka
Baka mamaya sabi niya, "O basahin niyo yung mga chapters na ito ng libro at papasok yan sa exam natin, mag-self-study tayong lahat." Mahirap mag-self-study mga kuya, iba pa rin yung may nagtuturo, di ba? Plus private kami. Nagbabayad kami ng tuition tapos yung teacher laging wala. Either may seminar, either pinadala ng school for whatever workshop and whatnot, either may sakit, or may, 'di ba, may mga ganap sa kanilang pamilya. Hindi lahat ng estudyante matutuwa na walang klase. Kami yung mga nagbabayad ng tuition, 'di ba, sayang pera. Oh, sayang yung mababakante ka ng sabi mo halimbawa 3 hours, mababakante ka ng 3 hours, tutunganga ka ng walang ginagawa, mag-aantay ka pa ng matapos yung oras na para sa teacher na to kasi may next subject ka pa. O, hindi lahat natutuwa. So, ibig sabihin, hindi lahat ng uniformed personnel natutuwa sa ganyan na walang ginagawa or petiks-petiks lang. Yung iba kasi trained sila to be active, 'di ba? Gusto nila yung may ginagawa, may pinagkakaabalahan, 'di ba? Napapagpag ang katawan or nababatak sa trabaho. Diyos ko po, nagpapagulong-gulong nga yan nung kanilang training, nung estudyante pa nagpapagulong-gulong sa bato, 'di ba? Nagte-trekking and whatnot. Tapos biglang ngayon sa panahon ngayon, wala petics. Lumalaki na naman ang mga tiyan nila. Ay, hindi lahat gusto yung ganyan. Tapos pag may mga kalamidad, parang hindi naman sila binibrief agad. Ay, excited ang mga, di ba, gustong-gusto ng karamihan sa men in uniform na maging, yun naman talaga para silang hero ng bansang ito. Sila yung taga-salba ng mga nalalagay sa alanganin. Sila yung trained para dyan, mag-rescue, ganyan. O may mga EDCA sa sikuting dito, pero wala naman nangyayari sa kanyang wala naman tayong nakikita mga kano na pag bumagyo, may kalamidad, lumindol, bumaha. Wala naman tayong nakikita ang kano na lumulusong sa baha. So, anong ginagawa ng mga EDCA sites na yan? Ang mga men in uniform natin, gusto yung ganun, heroic, right? Bayani, lagi. Ilagay ang sarili sa panganib. Trained naman sila na makasurvive sa mga ganyang calamities. Di ba, masaya na silang makarescue, masaya na silang na bumababa sila sa field or what. Hindi sila masaya sa administrasyon mo, Kuting. At sigurado nakakarating sa inyo ang mga balaki na ito ng ibang men in uniform. At kapag yan ang nag-aklas laban sa inyo, ano ang gagawin nyo? Kasi may nag-check sa amin, meron na kayong evacuation plan. Mga ate at kuya, saan kaya sila pupunta sa kasakaling tumalikod ang mga taong inaasahan nilang poprotekta sa kanila? Kasi trabaho yan ng, di ba, ng AFP, ang protektahan ang first family. Pero kapag ka ang men in uniform tumalikod sa kanila, yung inaasahan nilang magiging mga security guards, bodyguards, and whatnot nila, mga, di ba? Yung feeling nila, utusan nila, ay hindi nasusunod sa susuway na, saan sila tatakbo? Pupunta ba sila sa UK? Babalik ba sila sa Hawaii? Or maybe in the Middle East? Maybe in Switzerland. Saan kaya sila pupulutin? Or saan, papayag ba tayo makatakas ang mga yan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.